Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang high hit, na ipinalabas taong 2022. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa mataas na enerhiya sa kusina ng isang mataong restaurant, sa grand opening night nito. Ang kaganapan ay isang malaking bagay at ang lahat ay kumikilos na puno ng kagalakan. Ang talented chef at proud na may-ari na si Anna ang nangangasiwa sa lahat. Hindi lamang siya ang gumagawa ng mga desisyon, ngunit tinitiyak din niya na ang bawat pagkain ay perpekto, bago ito makarating sa mga customer. Sa gitna ng abala na kapaligiran, dumating ang kanyang asawang si Ray na may hawak na naka-frame na clipping ng pahayagan. Itinampok ng artikulo ang pagkilala kay Anna, bilang isa sa mga nangungunang chef ng lungsod. Tuwang-tuwa na ipinagmamalaki ni Ray si Anna, at ang kanyang papuri ay nagpaalala ng napakalawak na talento at halaga ng kanyang asawa. Nang maglaon, hinikayat ni Ray si Anna na lumabas ng kusina upang batiin ang mga bisita, sabik na ipakilala siya sa mga taong nagdiriwang ng pagbubukas ng restaurant. Doon ay lubos ang papuri ni Ray sa asawa, at iginiit ang kadalubhasaan nito sa pagluluto at maraming natanggap na mga parangal. Nakakataba ng puso ang sandaling ito, nagpapakita ng dedikasyon ni Anna sa kanyang napiling larangan. Gayunpaman, ang kahusayan ng pangyayari ay panandalian lamang. Habang nasa kusina, napansin ni Anna na tumataas ang usok at nagmamadaling mag-imbestiga. Ito ay isang maliit na apoy, at mabilis na kontrol ng kanyang koponan ang sitwasyon. Nang maayos na ang mga bagay-bagay, inalertuhan si Ray ng head waiter tungkol sa dalawang hindi inaasahang bisita. Lumabas si Ray at nahanap ang isang dating kaibigan na si Mick, at isa pang lalaking nagngangalang John. Nandyan si Mick upang batiin si Ray sa matagumpay na pagbubukas ng restaurant, ngunit ang kanyang pagbisita ay higit pa sa isang friendly gesture lamang. Ipinahayag ni Mick at John na pinadala sila ng kanilang amo na si Dom, na humihiling na makita kaagad si Ray. Si Ray ay halatang stressed sa pagbabalanse sa grand opening, at ang hindi inaasahang kahilingan na ito. Pinilit niyang ipaliwanag na masyado siyang abala ngayon, ngunit iginiit ni Mick na hindi ito kahilingan kundi isang utos. Ang masama pa nito, alam ni Ray na malaki ang pagkakautang niya ng pera kay Dom. Show respect. Respect is earned. I'll talk to him in the morning. We'll work it out. Don't worry. Tonight, Ray. Umalis sina Mick at John na iniwan si Ray sa pag-aalala. Sa kabila ng tensyon na ito, positibong nagtapos ang gabi, kung saan naging matagumpay ang grand opening ng restaurant. Pinasalamatan ni Anna ang kanyang dedikadong koponan, at binigyan sila ng isang celebration meal. The kitchen is now closed. Let's drink. So let's celebrate. Samantala, nasa kusina si Ray at sinusuri ang mga kinita ng gabi, at tuwang-tuwa siyang matuklasan na nalampasan nila ang inaasahan na kita. Dumating si Anna at habang iminumungkahi ni Ray na umuwi na sila, may iba pang plano si Anna. Gusto niyang manatili, at mag-eksperimento ng mga bagong recipe. Hinimok niya si Ray na umalis kasama si Mary, na pumayag naman na samahan siya. Si Mick na nadismaya sa pagtanggi ni Ray na makipagkita kay Dom, ay nagbantang susunugin ang restaurant kapag hindi sumunod si Ray. Habang naghahanda sina Ray at Mary na umalis, hinarang sila ni Mick at ng kanyang mga tauhan. Pinilit ni Mick si Ray para makipagkita kay Dom, ngunit ang napapagod na si Ray ay tumanggi na nagsasabing gabi na, at kailangan na nilang magpahinga. Sa isang nakakagulat na galaw, binaril ni John si Mary sa harap mismo ni Ray, na lubos niyang ikinabigla. Oops. Thanks. Let's go, Ray. Ginamit ni Mick ang pagkilos na ito ng karahasan, upang magpadala ng nakakatakot na mensahe na seryoso sila at hindi nakipaglaro. Inutusan ni Mick ang kanyang mga tauhan na pumunta sa restaurant at sunugin ito. Pagbalik sa restaurant, nasa kusina pa rin si Anna nang marinig niya ang kaguluhan malapit sa entrance. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si John at iba pang kasamahan na may dalang gasolina, na naglalayong sunugin ang lugar. Nagsimulang magbuhos ng gasolina si John kahit saan, walang pakialam sa posibilidad na may tao pa sa loob. Malamig na idineklara ni John na kung may tao pa sa loob, sila ay masusunog kasama ng gusali.
So what? Place is supposed to be empty. Gayunpaman, bago pa niya maisakatuparan ang kanyang plano, namagitan si Ana sa paghuli sa mga nanghihimasok, inatake sila sa mabilis at tumpak na mga galaw at walang kahirap-hirap. Napag-alaman na si Ana ay hindi lamang isang ordinaryong chef, siya ay isang dating ahente ng KGB, isang miyembro ng Elite Intelligence Unit ng Russia. Iniwan niya ang kanyang mapanganib na nakaraan upang mamuhay ng mapayapa bilang asawa at chef, ngunit hindi kailanman kumupas ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos matalo ang mga nanghihimasok, sinubukan ni Ana na tawagan si Ray ngunit sinagot ni Mickey ang telepono. Hiniling ni Ana na kausapin si Ray, ngunit tinutuya siya ni Mickey at nagbabala na tiyak na mapapahamak ang kanyang restaurant. Kalmado ngunit matatag, ipinaalam sa kanya ni Ana na hindi na problema ang kanyang mga tauhan. Habang nasa telepono, tumakas si Ray at kalaunan ay bumalik sa restaurant. Anna. Honey, Sa kanyang pagbabalik, hinarap si Ray ni Ana upang malaman kung bakit hinahabol sila ng mga tauhan ni Dom. Nag-atubili na inamin ni Ray na dati siyang kasama sa grupo ni Dom, at mayroon siyang malaking utang dito matapos siyang maluko. Galit na galit si Ana sa narinig na katotohanan, ngunit lalong nabigla nang humingi ng tawad si Ray. how much do you owe? How much, Frey? A lot. I'm sorry. Dahil dito, biglang inilabas niya ang isang nakatago na sandata mula sa tumpok ng mga patatas. Nakikinig si Ray habang ibinunyag ni Ana ang kanyang sariling sikreto, na isa siyang dating spy ng KGB. Ang paghahayag na ito ay nag-iwan sa kanilang dalawa ng matinding pagkabigla, na pagtanto kung gaano kaliit ang kanilang nalalaman, tungkol sa mga nakaraan ng isa't isa. Samantala, iniulat ni Mickey ang pangyayari kay Dom, na nasa kalagitnaan ng sesyon ng masahe. Si Dom na siyang makapangyarihang leader ng grupo, ay galit na galit nang malaman niyang nabigo si Mick sa misyon, at nawalan ng 2 tauhan dahil kay Ana. Walang pag-aksaya ng oras, naghanda si Dom na panghawakan mismo ang sitwasyon. Tumungo siya sa kinaroroonan ni Mick at hinagupit ito, dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan. Nagpadala si Dom ng mas maraming tauhan sa restaurant, na determinadong tapusin ang hindi nagawa ni Mick. Pagkatapos ay nakipagkita si Ray kay Dom, at nakiusap sa kanya na huwag sirain ang restaurant, ngunit tumanggi si Dom. It's not working for me, Ray. You burned it. Dom, please. Balik sa restaurant, handa na si Ana para sa susunod na manghihimasok. Nang makapasok ang ilan sa mga tauhan ni Dom, isa-isa silang pinatay ni Ana. Nang marinig ang kaguluhan, napagtanto ni Dom na may mali. Ang restaurant ay hindi nasunog, at wala siyang balita sa kanyang mga tauhan. Dahil dito, napagtanto niya na hindi ordinaryong babae si Ana. Samantala, nakipag-ugnayan si Ana sa isang dating kaibigan na si Mimi, isang dating kapwa-ahente ng KGB. Nagulat si Mimi sa narinig mula kay Ana, ngunit pumayag siyang tumulong. Ang asawa ni Mimi na si Tom, isang dating sniper ay nagpasya rin na tumulong, at planong dadalhin ang kanilang mga anak para sa suporta. Si Mick at ang kanyang mga tauhan na nakatago sa likod ng restaurant ay nagpaplano gaya ng dati. Plano ni Mick na maghagis ng mga Molotov cocktail sa gusali para masunog ito. Gayunpaman, habang naghahanda ang lalaki na ihagis ang Molotov, si Ana ay namagitan at bilang resulta, nasunog ng lalaki ang kanyang sarili. Natigilan at napagtanto ni Mick na si Ana ay hindi isang regular na babae, dahil siya ay matigas at puno ng mga kakayahan sa pakikipaglaban. Samantala, imutusan ni Dom ang isa sa kanyang mga tauhan na harangan ang kalsada malapit sa restaurant, upang pigilan ang sino man na pumasok o umalis. Kasabay nito, si Mimi, Tom at ang kanilang kambal na anak, ay nagmamadali patungo sa restaurant na handang tumulong. Kamakailan ay madalas na nag-aaway sina Mimi at Tom, tungkol sa mga walang kwentang bagay. Sa kabila ng mga pagtatangka ng kanilang anak na ipaalala sa kanila na magkasundo sila, hindi nakikinig ang kanilang mga magulang. Samantala, balik sa restaurant,
pinadala ni Dom ang isang masahista na si Gary, kasama ang isa pang tauhan upang hawakan ang sitwasyon. Si Gary na malinaw na hindi handa para sa gawain ay natakot, ngunit walang pagpipilian kundi sundin ang mga utos. Pagkapasok nila sa restaurant, agad na kumilos si Anna na mahigpit na ipinagtanggol ang sarili. Nakipaglaban siya ng may todo na lakas, at pinabagsak ang isa sa mga tauhan ni Dom na iniwan siyang bugbog sarado. Samantala, nagpanik si Gary at nagtago sa storage room, sa gitna ng mga supply ng restaurant. Sa kalaunan ay nakita siya ni Anna na nanginginig sa takot. Nalaman ni Anna mula kay Gary na sinadya ni Dom na sunugin ang restaurant, para makolekta ang pera ng insurance. Ipinagtapat ni Gary ang buong plano, na lalong nagpasiklab sa galit ni Anna. Desperado na nagmakaawa para sa kanyang buhay, ipinaliwanag ni Gary na siya ay isang mahirap na masahista lamang, na napunta sa maling grupo. Napagtanto na si Gary ay hindi isang mandirigma, nagpa siya si Anna na iligtas siya. Sa labas, makikita ang mga sasakyan ng pulis na papalapit sa restaurant. Gayunpaman, nagsinungaling ang isa sa mga tauhan ni Dom na nagbalat kayo bilang isang construction worker, at sinabi sa mga opisyal na inaayos ang kalsada. Naniwala ang pulis sa palusot at umalis. Hindi nagtagal, dumating si Mimi at ang kanyang pamilya sa nakaharang na kalsada, ngunit hindi tulad ng mga pulis, hindi sila napaniwala nito. Mabilis na kumilos si Mimi, at inatake ang mga tauhan ni Dom na kunyari nag-aayos ng kalsada. Samantala, kinakabahan na sinabi ni Mick kay Dom na pinatay ni Anna ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ikinabahala ito ni Dom, ngunit hindi siya umatras. Humingi siya ng karagdagang tulong, mula sa isang pangkat ng mga hired assassin sa isang malapit na parking lot. Sa kabilang banda, binantayan ni Mimi at Tom ang restaurant. Nang makita si Gary na palihim na lumabas, nagpa siya silang wag itong galawin, ngunit nang subukan siyang takutin ng kambal para sa kasiyahan, muntik nang atakihin sa puso si Gary. Nagpakita ng awa, sinabihan ni Tom si Gary na sumakay sa kanilang sasakyan para sa kaligtasan. Sa parking lot, sinubukan ni Dom na makumbinsi si Ray na sabihan si Anna na sunugin ang restaurant. Naniwala si Dom na maaari nilang makolekta ang pera ng insurance, at hindi na sila abalahin pa. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Ray, at sinabi niya na kailangan nila ni Anna na ipaglaban ang kanilang pangarap. Samantala, si Mimi ay nagtatanong kay Gary sa rooftop, at nagbanta na itapon si Gary sa gusali kapag hindi niya isiniwalat ang totoo. Dahil sa takot, ipinagtapat ni Gary na si Dom ang mastermind ng lahat. Napagtanto ni Mimi na nagsabi ng totoo si Gary, nagpa siya siyang palayain ito. Samantala, si Dom na ayaw pa rin sumuko, ay muling tumawag kay Ray. Gayunpaman, nanindigan si Ray at iginiit na hindi sila papayag ni Anna sa kanyang gustong mangyari. Nagalit ng husto si Dom, at nagpadala ng huling grupo ng mga assassin para tapusin ang trabaho. Ang grupong ito ay humingi ng dagdag na bayad para sa trabaho, at nag-atubili na sumang-ayon si Dom. And if we go over 4 hours, we're gonna need lunch. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nagpa siya si Tom na magpamasahe kay Gary. Sa puntong ito, ikinwento ni Tom ang tungkol sa kanilang patuloy na pagtatalo ni Mimi, at kung gaano kaayos ang mga bagay sa pagitan nila noon. Nagbigay si Gary ng simple ngunit makabuluhang payo, na minsan ay kailangan na pakawalan ng isang bagay. Nagpasalamat si Tom sa kanyang mga salita at pinahintulutan si Gary na umalis. You're free to go. You sure? Goodbye, Gary. Balik sa restaurant, sinugod ito ng mga assassin sa pag-aakalang magkakaroon sila ng madaling laban, hindi alam na nag-set up ng mga bitag sina Anna at Ray. Ang unang hakbang ay sa kusina na puno ng tubig na nagresulta sa electric shock, at sina Anna at Ray ay nakipaglaban sa natitirang mga assassin.
Gayunpaman, sa init ng labanan, nabaril si Ray sa binti. Hinimok niya si Ana na tumakas, ngunit tulad ng mga bagay na tila walang pag-asa, dumating ang mga reinforcements. Nagsimulang kumilos sina Mimi at Tom, si Tom na nasa kanyang sniper position sa rooftop. Napukaw ang loob ni Ana nang makita si Mimi, ngunit hindi naging maganda ang kanilang muling pagkikita. Si Mimi na may hinanakit mula sa kanilang nakaraan ay hinarap si Ana, tungkol sa pag-iwan sa kanya sa isang misyon ilang taon na ang nakararaan. Mabilis na umabot sa suntukan ang kanilang mainit na pagtatalo. Sa huli ay tinutukan ni Mimi ng baril si Ana, ngunit si Ana ay humingi ng tawad at inamin ang kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, nagalit pa rin si Mimi na humingi ng lingguhang hapunan sa restaurant, bilang peace offering. Samantala, bumagsak ang plano ni Dom. Inisip niya na ang mga assassin na kinuha niya ay natalo, o natakot na magpatuloy sa laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binalingan siya ng isa sa kanyang mga tauhan. Nang makita ni Mick na namatay ang kanyang amo ay sinubukan niyang tumakas, ngunit dumiretso siya kay Ana. Si Ana na hindi nagdalawang isip ay agad siyang pinatay. Hello, Lollipop. Sa huling eksena, nalaman na ang security agent na pumasok sa grupo ni Dom, ay walang iba kundi si Ray na nagbalat kayo. Nang nawala na sa larawan sina Dom at Mick, sa wakas ay naibalik na ang kapayapaan sa lugar. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.